Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan, subong nga Lunes, habagat nga ginapabaskog sang Super Typhoon Nando, nagadalas ang pag-ulan sa dako nga bahin sang Panay kag Negros. Mga klase sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental, suspendido bangod sang malain nga tiyempo. Ginabanta 5,000 ka mga Ilonggo kag Bacolod noon nakigbahin sa hublag protesta kontra korupsyon kahapon. Lalaki nga ginareklamo bangon sa masami pagmaoy sa Barangay Estefania, Bacolod City, ginbuno patay sa iya kasilingan. Ido gintiro patay sang tanod sa Barangay Balabago, Haro. Ido ginaligar ng halin sa tinday nga kanding sang tanod. Kag presyo sang gasolina magasaka sang piso kada litro. Samtang diesel magasaka man sang 80 sentimos kada litro buwas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, klase sa masobra 1,400 ka eskwelahan sa Western Visayas suspendido bangon sa malain nga tiyempo. Pila ka estudyante kag manunudlo sa Iloilo City gin kadismaya ang ulihing announcement sang LGU sang class suspension. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Muelle Loni sa Iloilo City. Zen? Jirt, bangod sang sige-sige nga pagtupa sang ulan, ginkansela ang face-to-face classes sa mga pampublikong eskwelahan diri sa Western Visayas. Mamunog nga pag-ulan ang naeksperyensyahan haling kagabi tugtub subong adlaw sa madamo nga lugar sa Western Visayas. Resulta, madamo nga LGU ang nagdeklarar sang suspension sang face-to-face classes. Tigaylo nag-shift sa alternative delivery mode ang mga eskwelahan. Sa datos ng DepEd 6 may kabugusan nga 1,435 ka eskwelahan kag 475,293 learners sa rehiyon nga apektado sang suspensyon. Pagbalik sa kabataan naton, i-assess ang teachers naton kung maintunan sila while they are on ADM. Kasi ining inclement weather conditions sila tumapaktan kun until when ini siya Sunod sa pag-asa, lauman nga mas pabaskugon pa ni Super Typhoon Nando ang hangin habagat sa rehiyon. Ginalauman nga mag-ayo ang tiyempo sa buwas tubtub sa Webes. Wala man siya direct nga epekto sa aton. However, ginapa-enhance niya sini ang aton nga southwest monsoon. So ang southwest monsoon naman na nagkapatugas ang pag-ulan-ulan diri sa aton. Sa Negros Occidental, 16 sa 31 ka LGU ang nagdeklarar sang suspensyon sang klase subong adlaw bangod sa pag-inulan. Masobra 100,000 ka mga estudyante ang nag-shift anay sa alternative delivery mode. Sa record naman sang PDRRMO, may pagtiphag sang duta nga na-monitor sa Sipalay City kag sa La Castellana. 8 naman ka mga pamilya ang nag-evacuate sa La Castellana bangod sa baha sa nag-awas ang tubig sa Tamburong Creek. Ang kagapon gid na dito gid nagbukbo pag ang aton nga ulan, which is may na-record gid kita sa La Castellana. No nga sa dito sa Tamburong Bridge sa Barangay Biak na Bato nga nag-overflow gid siya sa kabaskugon sang ulan, pero after more or less 30 minutes nagsubside man siya dayon, and miyara man kita recorded nga mga landslide incidents, multiple landslide incidents sa Sipalay. Wala naman sang suspensyon sang klase sa Bacolod City. Hindi ta outright lang kay wala kita balasinan. No? Kaya hindi man lang siya muna kahapos No? We have to ensure nga we have the basis nga mag-declare nga wala sang klase. Sa Iloilo City, nadismaya ang pila ka mga estudyante kag manunudlo matapos pasado alas 6 na sang aga nag-anunsya ang Iloilo City LGU sang suspensyon sang klase sa tanan nga level bangod sa malaing nga tiyempo. Sa Haro National High School, pila na ka estudyante ang nagpadulong sa buluthuan antes mag alas 6 sang aga bangod sang hiwaton kun tani nga hinampang. Para sa akong tani kagina paging announce bala kay do kagahon pa lang do gasig bundak ng ulan. Oo, pero late na na-announce kung di na kami sa school. So, do ka disappointing. Hingyo naman sa manunudlo sang MVH Nova Memorial Elementary School nga mas tempranuhon ang anunsyo agud hindi na mausik ang ilaplete kag tiyempo. Itanik mga before 6 or probably mga 5:30 or 5:00. Actually, bugtaw naman na guro ang kabataan kag ginikanan nga gahimus. Sunod sa spokesperson sang alkalde nga wala na nagpa-interview, nagahulat lang sila sang recommendation sang Iloilo City DRRMO.
Jert, sunod sa DepEd 6, magadepende naman sa mga LGU buwas kung mag-extend sa suspension of classes sa mga eskwelahan. Jert? Madam Geg, salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Sa iban pang balita, linibo ka pumuluyo religious groups kag nagkalain-laing nga sektor nagtipon sa pila ka bahin sang Western Visayas kag Bacolod City sa protesta kontra korupsyon. Kahiwatan nangin malinong suno sa kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagtipon ang mga Ilonggo sa pila ka dalanon sa Iloilo City kahapon agud pa kamalauton ang nagakatabo nga korupsyon sa gobyerno. Bit-bit ang placards, pangamuyo kag mabasko nga panindugan nga pasabton ang mga korap nga opisyalis ng gobyerno. Nagmarcha ang ginabulubanta 3,000 kakatapos ang religious sector, academe kag civil society groups halin sa Haro Plaza kag UPV Iloilo City Campus padulong sa Iloilo Provincial Capitol Grounds. Dako gid sir na epekto syempre wala kami kabalo, sige kami bayad sa buwis, tapos kuot malanggali isang mga kurap. Ang amon nga mga pasilidad dito, mga materyales tamang gid kakulang, di kinahanglan gid namon sang additional nga support lang sa gobyerno, pero kasakit lang mabalaan nga ang mga kwarta nga ginagamit lang sa mga wala pulos. Ginakabig ni Haro Archbishop Most Reverend Mirifil Billones ang mga naglupod sa rally nga Ilonggo nga tunay. Ginaabi-abi ko kag ginatamyaw ang tanan nga mga Ilonggo nga tunay, may konsensya, may pagtuo, kag may panindugan. Bangod sini, ginalantaw ang liwat nga paghiwat sang kasubong nga protesta sa syudad. Ang word is overwhelming nga ang aton mga tao nagahulat man lang gid. Nagamuklat ang aton mga tao kag sila man nagakaakig. Antes ang hublang protesta, ginwagayway man ang hayahay sang pungsod sa St. Anne's Parish Church, samtang ginaamba ang ambahanon nga Heal Our Land. Apisar sang pagbubo sang ulan, nagtipon man ang mga Antiqueño sa Evelio B. Javier Freedom Park sa San Jose Antique bilang aksyon kontra korupsyon. Sa Aklan, naghiwat naman sa isa ka prayer rally ang mga Aklanon sa Jaime Cardinal Scene Park sa New Washington, Aklan. Isa naman kamisa ang ginhiwat sa Our Lady of the Most Holy Parish sa Boracay, Malay, Aklan. May ginpatigayon man nga human chain formation sa Front Beach. Sa tunga sini, nangin generally peaceful ang kahiwatan suno sa Police Regional Office 6. Sa Bacolod City, wala na punggan sang malain nga tiyempo ang masobra 2,000 ka mga relista nga nagmarcha halin sa Capitol Lagoon pakadto sa Public Plaza. Matunog ang sigitan, bit-bit ang placards nga may hugot lines. Panawagan sa mga relista nga kasuhan ang mga yara sa likod sa korupsyon sa pungsod. Tinainyo naton nga hindi lang niya ng dakpon o kung ikaso, kundi tagaan gid sa justisya nga mabayran nila kag mauli ang kwartas. Kung sino man kamo, no, mag-resign na kamo, muya-huya man kamo sa taong bayan nga nagasalig lang no sa aton nga palangabuyan. Wala sang may na-record nga insidente ang kapulisan. Salamat man ta kay peaceful ang rally despite nga may mga grupo nga lain-lain. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert. Lalaki nga masami na gamaoy sa Bacolod City patay sang ginbuno sang iya kasilinga. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagahapa kag may mga pilasang pagkabuno ang ini nga lalaki sa nasapuan sa Barangay Stefania kahapon sa aga. Suno sa kapulisan, wala na inisang kabuhi sang ginrespondihan. Pila ka oras antes ang insidente, nag-inom-inom pa kuno ang biktima nga ginkilala kay Jason Villegas, 31 anyos, nga residente man sa among lugar. Hinalay ni gintawag sa suspect nga si Rico Hermogenes kag ginbuno sa makapila ka beses gamit ang flamenco. Ginayon nga nadakpan ng suspect sa hot pursuit operation. Ginako sini nga huod niya ginbuno ang biktima nga masabad kuno kun hubog. Naimpito na ko. Napuno na ko sa istorya bla na luto na ko kayo. Purisyo kuno kayo kay mahubog.
sige pinalupok bla sang armas. Kung wala inom, kabuot man nga bata. Sunod sa pulisan, daan niya hilgot anon ang motibo ng suspect sa pagpatay sa biktima. May grudges na sila nga duwa. Nakaagi naman sila gani kuno sumunay sa barangay. Ara tuya ang biktima sa sulod ng ila pa ni Malay nga nagainom. Gintawag lang ini sa sang suspect pagwa niya buno-buno na ini siya. Magapangatuba ang suspect sa reklamo nga murder. Ginpadulungan sa news team ang himataas ang biktima sa lugar apang nagpaiway nga magpa-interview. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso barangay tanod sa barangay Balabago Haro ginaligar gintiro patay ang isa ka ido. Ido ginaligar nagapanghalit sa tinday nga kanding sang tanod. Si Kim Salinas nakatutok. Nga agin patay gid. Ini ang dako nga palamangkutanon sang 69 anyos nga lola sang tagiya sang ginpatay nga ido sa barangay Balabago Haro sa Baro sang hapon. Pagsaysay ni Lola Inday, pasado alas 2 sang hapon sang ginpahibalo ini sa magulang sini nga wala na sang kabuhi ang 3 ka tuig nga ido nga si Sky. May igo ini sang pagkatiro sa nawala nga bahin sang tiyan. Do pamilya man namon kay siyempre magabantay sang balay namon di. Okay mo na ba agalayaw-layaw? Siyempre, magwa ma lang na sa mahigpo. Ang ginatudlo suspect, hinablos man lang sang tagreklamo nga isa ka barangay tanod. Sunod sa tagreklamo, isa ka minor de edad nila nga kasilingan ang nakakita sa krimen. Sabat sang suspect, nagakadula kuno ang tinday sini nga kanding. Pagpati sini, ginakaon ka ginataban ni isang ido. Apang ginpanginwala sini ang pagpaniro. Pag tiro ka sa pispis bla, nagdalaga ng ido diyon. Wala to pispis na totoo sa balay kung ila ido. Ara na sa sulod, kung nara sa ila sulod balay, hindi pa na pwede nga tiroon mo. Why kaya ka tiro? Wala, sir. Nagagwa sa investigasyon niya may daan man nga hiligutanon ang tagreklamo kagang suspect. Preso na karon ang suspetsado sa Iloilo City Police Station 9. Napasaka na ini sang reklamo sa paglapas sa Animal Welfare Act of 1998 kag paglapas sa RA 10591 o kon illegal possession of firearm. According naman niya sa aton niya suspect niya may permit ang yan nga airgun. I-counter ta na sa system kung ga-appear siya. Kahit ang di bomba or airgun. Ginatuna naman sang barangay kung ano ang disciplinary action ang himuon sa barangay tanod sa tiyon niya makapiyansa. Kung mamatudan na siya kag kung may mga dati palinon tayo. Siya na gamitin sa pisan order sa taytay. Sa piyak sang tanan, handa naman ang naagrabyado nga kampo nga pasaylohon ang suspect. Nahulat ko yung mga hayop man sa pasensya. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Atensyon sa aton mga kapuso nga motorista, lauman buwas ang piso nga saka sa kada litro sang presyo sang gasolina. 80 sentimos naman ang igasaka sa kada litro sang diesel. Ang kerosene magadugang man sang piso kada litro. Ang pagsaka subong nga simana ang ika-6 na nga asod-asod nga simana sa gasolina kag ika-5 naman sa diesel. Ipatuman ang oil price hike buwas sa aga September 23. Mapusa padayon naman nga nag-apekto sa extreme northern Luzon kag iban pa nga bahin sa northern kag central Luzon ang Super Typhoon Nando. Yara sa idalom sang signal number 5 ang Babuyan Islands. Signal number 4 sa southern portion sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan kag northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 3 is sa nabiling nga bahin sa Batanes, central portion sa mainland Cagayan, northern kag central portion sa Apayao, pati nabiling nga bahin sa Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa iban nga bahin sa mainland Cagayan, Isabela, nabiling nga bahin sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion sa Benguet, northeastern portion sa Nueva Vizcaya, Ilocos Sur kag northern portion sa La Union. Signal number 1 naman sa Quirino, nabiling nga bahin sa Nueva Vizcaya, nabiling nga bahin sa Benguet, nabiling nga bahin sa La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, kag northern portions ng Quezon, pati man ang Polillo Islands. Pagkatapos nga maglabay sa extreme northern Luzon, posible na ini nga magwa sa Parbuas sa aga. Padayon naman nga ginabutong kag ginapabaskog sang super bagyo ang habagat nga magapaulan. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sa ulan sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Mabasag man ang ulan sa Bilaka probinsya gani manginaligmat sa posible baha ukon landslide. Ini
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka school heads sa Leganes, Iloilo nga nagpetisyon batok sa District Supervisor na galaom nga maaksyonan na ang ila reklamo. Mga reklamo dapat aksyonan sa mga division office suno sa DepEd 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa 14 ka school head sa Leganes, Iloilo, siyam diri ang nagpetisyon sa pagsaylo sa District Supervisor nga si Dr. Rowena Kalimpong sa DepEd Schools Division of Iloilo. Isa diri ang principal sang Leganes Central Elementary School. Suno sa iya, nagsuporta ini sa pagpahalin kay Dr. Kalimpong bangod sang iya hindi maayo nga pagdumala. Hindi man lang akong reason, kundi ang reason man of the other school heads nga nag-sign. It's because nga gusto namon nga mabalik ang harmonious relationship diri sa district. Kay do sa past pila ka years na observe namon do hindi maayo ang pagsinlalayo. Tuig 2023 sang ginreklamo sa mga manunudlo kag Parents Teachers Association sang Leganes si Dr. Kalimpong. Suno kay insular ang mga reklamo nga ilagin palabot sa Schools Division of Iloilo ang natabo sa termino sa nakaligad pa nga school head. Sa ginpagwa nga official statement sang SDO Iloilo, ginpahayag nga gina-acknowledge nila ang petisyon angot sa working conditions kag liderato sang district supervisor. Ginatutukan na ang isyu nga ginpalabot pareho sang excessive use sang aircon, persistent low voltage problem kag epekto sa school operations subong man ang pagsalig sang komunidad. Seryoso man kuno ang SDO Iloilo sa mga reklamo sa din inina ang review kag gina-validate. Una na ginpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Cervillon nga ginapaagi nila sa due process ang reklamo sang school heads kag PTA. Liwat nga ginpadulungan sa UST mga opisina ni Dr. Kalimpong apang wala ini bangod suspendido ang klase. Nagapabiling nga bukas ang GMA Regional TV One Western Visayas sa Bahin City. Samtang, base sa guidelines ng DepEd, kinahanglan ng mga reklamo ang dapat aksyonan sa level ng Schools Division Offices. Based sa Republic Act 9155, particularly Section 7C, the Division Superintendents can act on that matter. Unless and until maglabot din na siya sa administrative case, then it's the teacher ang ina-complaint, then it's the regional director nga iyasni nga nga disciplining authority. Upoy ka si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Bacolod City naman mga kapuso, subjects ang drug bypass operation nga ginkasa sa Barangay 30, ginatudlo nga among tagiya sang balay nga ginhalinan sang sunog sa Barangay 27. Yaring balita. Madugay na ginamonitor sa kapulisan bilang street-level individual si alias Fritz, tubtom na tigayin ini nga nadakpan sang Sabado. Ginkasa ang drug bypass operation sa Barangay 30 kag nakuhaan sa masobra 13,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Diri na natukiban sa kapulisan nga siya ang nag-aisar sa balay nga ginhalinan sang sunog sa Barangay 27 sa din masobra 200 ka mga pamilya ang nahalitan. Si Fritz niya dugay naman din namon monitor mo. Okay, as alleged no nga ang nasunog nga natabo sa Barangay 27 sa iya magito balay kuno sang iya nga bata nag-start ang sunog. Nag-inaway lang sila kuno sang iya nga asawa mo. Apang ang tanan nga aligasyon ginapanginwala sang suspect. Hindi naman to, sir. Kayo sari-sari na ilang aligasyon sir. Ni-interview ko sang Bureau of Fire sir sa mayamang barangay. Agang Bakapor. Amo na nga wala kami kakuha sang benepisyo to sang ginapangantag. Kaya mo nang ilang ginapandang sa amon sir. Patyon kami kuno nila. Matapos na ibaluan ang impormasyon angot sa pag-aresto sa suspect, hindi naman malikawan nga makabatsyag sa kaakig ang mga nasunugan. Kaya naman, naman kami kaya ko lang nadanakot sa matiyan. Kaya na pala nakita ko lang nag-utod sa tao na nagsisunog sa amon balay. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Duha ka ginatudlong miyembro sang Komiteng Rehiyon Panay ang napatay sa engkwentro sa tungasang grupo kag mga katapos ng Philippine Army sa Barangay Katipunan, Tapaz, Capi sang Sabado sang aga. Ginkilala ang duha nga sanday alias Edwin, 55 anyos, taga Sigma Capiz, kag alias Denmark, 37 anyos sang Uton, Iloilo. Nagsugod ang engkwentro sa tunga sa mga rebelde kag gintingob nga puwersa sang 82nd, 61st kag 12th IB sang Philippine Army pasado alas 7:30 sang aga kag naglawig 10 ka minuto. Na-recover sa militar ang mga mataas nga kalibre
sang armas, katulad sang rifle, grenade, explosives, mga bala kag pila ka personal nga kagamitan sang rebelde nga grupo. Wala naman sang napilasan sa bahin sang militar. While our troops were heading to the specific location kung saan sinabi ng mga residente nandoon yung armadong grupo, ay suddenly pinaputukan na po ng mga armado yung ating kasundaluhan. Kaya nagresulta ay nagpalitan na po ng putok. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang kabuhi sang nasapuan kaina sang aga ang isa kalalaki sa hunasan sa barangay Alegre, Oton, Iloilo. Wala gilayon makilalaan ang lalaki tungod suno sa mga residente, hindi ini tumandok sang lugar. Sang ulihi ini ang nakilalaan nga si alias Emerson, 39 anyos, kapumuluyo sang Gimbal, Iloilo. Utod man mismo sini ang nag-identify sa iya bangkay. Base sa impormasyon nga nakuha sang Oton, MPS kagabi pa ini ginapangita sang iya mga himata bangod wala nakapauli matapos magbiya sakay sa motorsiklo. Sang ulihi nakita ng motorsiklo sini malapit sa Taytay sa Bagumbayan, Gimbal. Apang wala sa nakakita kundi ini nagpadulong kag kung ano ang natabo sa iya. Wala man sang indikasyon sang foul play nga nakita ng kapulisan sa kamatayon sang biktima. Wala na siya kabalik, naging kayo nila ni pangita ng alas 4. Ito nila na-discover yan na ang iya naging gamit ng motor. Ara na sa may kilid, sa tulay, sa may barangay Bagumbayan, sa may Gimbal. Mapuso Land Transportation Office 6 nagpaandam sa mga motorista nga nakabaton na sang plaka sang ila salakyan nga itakod gilayon agud marikawan nga mamultahan. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. 2019, sang ginbakal ni Earl ang iya motorsiklo apang asta subong wala pa ini sang license plate. Suno sa iya na atrasarang pagkuha sini bangod masako siya sa iya pagtuon. Bali ang rason ko busy ko dahil siyempre graduating ko sa tapos eskwela ko. Pag pandemic sang time na pagkuha ko motor. Pag subong ang busy man naman subong pagkuha sa board exam kag review. Nahibaloan nga mas ginpasanyog pa sang Land Transportation Office 6 ang pagpanagtag sa mga plaka sa mga motorista. Nagpagwa sang mando ang LTO 6 sa mga driver nga nakabaton sang motor plates nga gilayon itakod sa ilang mga motor vehicle. Inimbangod hindi sila magduaduha nga multahan ang motorista. May obligation sila na itakod ng plaka. Otherwise, if we conduct law enforcement kag ma-check namon na na-issuean ka na plaka kag way mo gitakod, may corresponding na violation. Dugang pa sang ahensya pagkatapos nga mabato ng mga bago nga plaka, kinahanglan nga iparehistro ang ilang mga motor. Nagalabot sa 5,000 pesos ang multa kutob sa mga motorista nga madakpan nga wala nagatakod sang plaka. Mas sobra 70,000 naman ka license plate sa Western Visayas ang napanagtag na sang LTO. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Seguridad sa mga bulutuan mas ginpasangkad kasunod sang pagka-recover sa pila ka bladed weapons kag kontrabando sa isa ka bulutuan sa Pototan, Iloilo. Si John Sala nakatutok. Handa magpatigayon sa random inspection sa kapulisan sa tion nga mag-request ang mga eskwelahan sa probinsya sa Iloilo. Ini ang kasunod sa pagka-recover sa pila ka mga bladed weapons kag kontrabando sa Pototan Police sa nagpatigayon sa inspeksyon sa isa ka bulutuan sa Amunga Banwa. Magluwas ini dapat man suno sa IPPO nga pasang karon pa sa mga police station ang police visibility sa guwa sa mga bulutuan. May arat na dayon sang directives kita nga ginpapanaog nga dapat ang aton kapulisan mag-deploy sa aton sini nga kapulisan every opening of class in the morning, noon time,
during sa closing of classes. Seguridad ang nagapanguna nga prioridad sa Pavia National High School. Suno sa school principal, apisan nga wala nagarikisa ang mga security personnel, hugot naman ang ila pagbantay. May madakpan sanda, so gina-process man naman, kaginatawaan man naman sanda kang mga, for example, may first offense, second offense, then tapos we have the agreement with the parent kung ano ang dapat himuon. Tungod sa nagaluntad nga kinagamo nga pila sa mga imbulbado ang kabataan, nagapati ang Iloy nga si Erna, nga dapat mas madamo pa nga kapulisan ang nagabantay sa guwa sang bulutuan. Siyempre, ang kabataan mo, siyempre makulbaan ka man kung may kontra sila o kung ano da. Di may arabis nga gabantay da. Ang samang bata mo, makibot lang nga malampos lang gulpi. Magluwas sinisuno kay Major Aranyo, hugot man niya ginapatuman sang IPPO ang mando sang Police Regional Office 6 sa diin nagaupod ang pila ka mga personnel sang Municipal Police Station sa Monday flag raising ceremony sa mga bulutuan sa Ilabanwa. Aton nga mga kapulisan nga nagaparticipate dira, una sila ang mag-lead no, sa pag-raise ang aton sining Philippine flag, at the same time mag-lead no, sa panunumpa sa Batawat. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Mga puso, ari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicle Sangre, si Mitena Cagdera magakitay na. Makuha bala ni Tera ang pagsalig ni Mitena, maging magkaaway bala sila ukon mag-abyanay. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicle Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, 94 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.